Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang isang motor na nakilala pagdating sa underbone leisure bike category dito sa bansa. Isang magaan, user-friendly at subok pagdating sa mga pang-araw-araw na gamit. Legend na nga kung tawagin ito. Hindi mawawala ang mga kakompetensya nito sa merkado. Subalit, kahit nag-iba na sila at nag-upgrade na ng mga disenyo, ay nananatiling matatag at nananatili ang motor na ito sa kanyang tindig. Ang tikas na nagpapakita ng katatagan, diyan ang Suzuki Smash 115. Kaya tara, alamin natin kung ano ang meron sa motor na ito at bakit nga ba ito tinaguri ang The Legendary Leisure Underbone Bike pagdating sa kanyang kategorya. Boss Motovlog. Boss Motovlog. Motovlog. Boss Motovlog. Andito po ako ngayon sa Royce Group Multivan Marketing Corporation at dito makikita natin yung tatlong kulay ngayon na bagong labas ng Suzuki Smash. Meron siyang color gray, may touch of brown or gold yata yan, no? So brown o parang gold. So kayo nang bahala. So meron pa yan isang kulay, yung kanina pinapakita natin yung white. Off-white siya. Pero ang ganda ng pagkaka-touch of ano niya, orange ano. Tapos meron naman yung naka-disc brake, ito. Yan yung color blue. Yan po yung naka-disc brake. Syempre pag naka-disc brake po, mas mahal lang po ng konti yan. Pero ngayon ang ipipicture ko, ipapakita ko sa inyo at iikutan natin itong kulay puti. Ito kasing para sa akin ito yung pinakamagandang kulay. At dito makikita nyo, naka-drum brake po ito. Itong puti at yung color gray, naka-drum brake po yun. Yung color blue lang po yung naka-disc brake. So dito naman mapapansin niyo, napakaganda pa rin talaga ng disenyo nitong Suzuki Smash. Hindi siya nagbabago. Yun pa rin po yung disenyo. Kung ano yung dating lumabas, yung unang-una pa, ito pa rin po yun. Wala pong binago dito. Sa makina, in-enhance lang nila ito. Nilagyan lang to ng false secondary air injection kung tawagin, para masunog yung mga unburned gases sa exhaust nyo. So mas in-enhance pa nila ito. At meron pa rin itong 113cc 4-stroke po ito, single overhead cam at single cylinder air-cooled po ang kanyang cooling system na kayang sumipa ng 9 horsepower at 9 newton meter of torque. Kumbaga siyam na kabayo mga bossing ang kayang isipan nito. So 4-speed pa rin ito at ito po ay naka automatic. Kumbaga parang ano to semi-automatic. Hindi ka na magtitimpla dito ng clutch mo. Pero nahahati pa rin siya sa 4 na gearings. Sa panel mga bossing, direct to the point to, no? Kung ano yung nakikita nyo, yan na po yung mga detalye na kailangan nyo pag namamaneho kayo. Nandiyan yung gear indicator, neutral, yung gas nyo, nandyan, speedometer, at yung odometer nandyan din po. Sa gilid, makikita nyo high and low beam, left and right signal light, yung horn, pati meron din kayo dyan pag malamig yung inyong motorsiklo. Anong tawag dyan mga bossing? No, hinihigit yan, hinihila yan, may tawag dyan Nalimutan ko lang. Dito naman sa kabilang bandang kanan, wala kang makikita dyan, ignition lang po ang makikita mo dyan. Sa ilalim, yung susian nyo, yung traditional, yun pa rin po yun mga bossing. So sa likod naman, makikita nyo, naka-drum brake pa rin ang preno nito. Harap at likod po, drum brake po ito mga boss. So wala namang issue dyan.
Kung drum brake man sa likod o drum brake man o naka disc brake man, walang issue yan. Yun nga lang, mas malakas lang talaga yung stopping power ng ng disc brake, kaya medyo mahal yun eh. Pero ito, budget friendly, ayos na rin to, drum brake. Ang mga ilaw naman mga bossing, ano po yan, valve pa rin po. Lahat po ng ilaw nito valve type. Tapos andyan lang yung magandang hawakan, no? Solid yan. Tapos yung upuan malambot, makapal, ayos na ayos. Kahit ipang long ride nito, pwede. Saka siya eh, user friendly kung tawagin. Kung halimbawa bagong ka lang rider, so hindi ka mag-aalangan, hindi ka ma-overwhelm sa lakas dahil 115cc lang to. Ayos na ayos to. Tapos may angkasan din, tapakan ng inyong angkas. So mula nang lumabas itong Suzuki Smash mga boss, napakadaming kulay na pong i-release nito. So same engine lang naman, kulay lang po talaga yung iniiba. Meron yung red, may pink, may green, may black, may blue, may gray, may matte black, purple, meron na rin yan. So pwede na kayong mamili dyan, no? So ngayong 2023, ito na po yung pinakabagong labas nila. 3 kulay po na pinakita natin kanina. So ayan, napakaganda ng tindig. Legend talaga. Tapos yung sa harapan, makikita mo yung kanyang drum brake, ayan. Gaya nga po na sabi ko sa inyo kanina, marami na pong kakompetensya ito, kagaya ng Honda, may Honda Wave. Pero ang Honda Wave nag-evolve, nag-iba siya ng disenyo. Si Yamaha naman, meron silang Yamaha Sight, pero hindi rin naman naging mabenta o naging patok dito sa atin. Meron pang nauna sa Yamaha Sight, pero nag-iba-iba din sila pagdating sa underbone leisure bike. Ito talagang Suzuki Smash, kung ano yung nilabas nila noon, yun na yun, hanggang ngayon wala na pong binabago sa design yan. Kulay na lang po ang iniiba dito. Kumbaga kung ano yung timpla nila, yun na po yun. Kung adobong maalat sila, stick sila doon. Hindi na po binabago yun, hindi na ginawang adobong matamis pa. So ganyan si Suzuki magtimpla. So alamin naman natin magkano yung presyuhan nito mga bossing. So para dito sa sporty design nila, nakita nyo yung sporty design, naka disc brake po yan, tapos naka mags na po yung harap at likod ng gulong nyo. So dito nagkakahalaga to ng mga 66,400. Depende po yan sa kasa na mapupuntahan nyo. Syempre may mga tubo yan, may mga patong ng konti, pero hindi naman kataasan yan. So yung drum brake version naman, yung puti saka yung color gray, mas mababa lang po ng ng ilang porsyento lang, siguro sa 10,000. Mas mababa ng 10,000 o 8,000. So depende po talaga yan sa mga kasa, pero doon po siya nag-range. So itong sporty design na to na nakikita nyo ngayon, na sinasakyan ko, 66,400 po. So napakaganda. So tamang-tama talaga sa atin to, yung tipong hindi katangkaran, swak na swak to sa atin. At yung mga pang araw-araw, pang delivery riders, pasok ka dito.